Bombahin natin ng konti. So yun guys, no? Tunog big bike talaga siya. Okay? So yun lang guys, napakaganda. Yo, what's up mga true friend, Motocam nga pala. At nandito nga tayo ngayon sa Palo Alto para i-review itong Victorino 250i. So tara, check natin kung anong meron to. So ito nga ay Victorino 250i. Ayan, may nakalagay na Victorino. So isa-isayin natin kung anong meron yung motorsiklo na to. No? Umpisahan natin dito sa kanyang headlight. So dito makikita natin dito, yung kanyang headlight is bilog. And then naka-bulb type pa. Ayan, halogen bulb. Tapos may screen siya rito na bakal, parang protection niya, no? Yung kanyang signal light, ito. Ayan, so bulb type din siya. And then yung suspension niya, ito may cover din para in case na dumaan to sa mga mabuhangin, matubig, may protection pa rin siya, no? Tapos yung gulong niya, ito. Makita natin naka dual sports, yung pinakatapalaw din sa harapan, ayan, metal siya. Sa side, meron siya ritong reflectorized tsura ng kanyang disc brake, oh. Ang size pala ng gulong nito is 180/17. Tapos yung busina niya, eto, no, nasa may bandang ilalim. Papansin niyo, naka V-twin. Kaya tinawag siya na V-twin kasi pa letter V yung kanyang pinakamakina, no. At makikita nga natin yung kanyang tambucho, meron diyan, meron din sa part na to. So yan, may nakalagay na FKM and then may cover dito, protection para hindi tayo mapasok sa metal part niya. Kasi medyo mainit siya kapag tumatakbo na, no. Tambucho niya, napakaganda ng tunog nito guys. Mamaya mag-sound check tayo para sa kanyang tambucho. Aluminum. And then aluminum din yung ating brake. Ito aluminum din na merong rubber. So ganito yung itsura niya sa may side. Ayan yung kanyang pinaka-shock, oh. Ito may cover. Ganyan yung kanyang swing arm. So naka-single piston naman siya sa may bandang likod. Ganito yung itsura ng kanyang disc brake. And then yung gulong sa likod, medyo malaki. Ang sukat nito is 130/90/15. Naka-spoke siya, no. Then may cover siya rito, I think parang protection siya kapag may aangkas. So nandito yung legs and then dito siya tatapak. Ayan, so may mga konting cover din, no? Pero dito talagang open na. Okay, so may bandang likod naman tayo. Ito yung kanyang tail light. Ayan, LED yung signal light niya, bulb type pa rin, may reflectorized dito. Yung grab bar niya, ito, metal din siya. Ayan. So metal yung ginamit dito, no? Kanyang sprocket, ganito yung tsura. And then yung tapakan ng angkas, ayan. And then yung ating shifter. So wala siyang center stand, naka-side stand lang siya. Ito yung kanyang panel, syempre dahil nga classic bike to, bilog yung kanyang panel. So may analog, meron din digital. So nakalagay sa kanyang digital, ayun yung tinakbo niya, kilometers per hour, speedometer, tapos yung gear, meron din siyang fuel gauge. Ayan. So makikita naman natin dito yung kanyang signal light, may umiilaw doon, di ba? Kapag sa left naman, ayun. And then yung neutral niya, ayun din. Tapos pag nag-high beam tayo, ayan. Sa manibela, ito sa left side, makikita natin dito guys, nakaroon siya bar and side mirror, pero may naka-ready siya rito. Para in case na hindi nyo trip yung mga gantong style, pwede siya rito maglagay ng side mirror. And then ito may passing light button, high beam, low beam, left and right signal, saka busina. Yun. Tapos sa right side naman, ito meron siyang kill switch in case of emergency and then start button. May napansin din ako sa may part na to, ito may nakalagay na USB logo. So check natin, ayun, meron siyang lagay ng USB. So pwede tayo mag-charge dito in case of kailangan natin ng battery ng ating mga gadgets, no. And then yung pinakasusian niya, ito. Ayan, yung pinaka-ignition niya, ayan. Ito pala yung pinakatangke niya. So medyo malaki din siya, no. Kapag bubuksan natin yan, ito gagamitin natin yung susi natin. Kukunin natin yan and then nilipat natin dito and then mabubuksan na natin yan. Okay? So ganun lang siya gamitin guys. Kailangan nakalock, yun, nakalock and then close. So ito nga yung isa sa mga brake fluid niya. Sa kabilang side wala, diba? Kasi yung isang brake fluid nandito siya banda. Ayan. Okay? Seat cover ng upuan natin, ayan, malambot. Kasi na classic yung kanyang itsura, no? So sa kabilang side, ganito nga, meron siya ritong parang pinakaharang. Sa side naman, ganito, meron din siya ritong protection. Papakita ko naman sa inyo yung seat height nito. Ang height ko pala is 5'4". So tara, sakay natin. Ayan, oh. Ganda. So iangat mo lang yung side stand. And then, ayan. So sa height natin na 5'4", guys, kita nyo yung paa ko. Medyo tiptoe lang siya ng konti. Pero kayang-kaya, abot na abot natin, no? Yan, no? Ganito yung tsura pag nakakat na yung paa natin. Okay? Kaya naman kung nagtatanong kayo,
kung meron tayong parehas na height, abot natin yan, kayang-kaya. Okay, so ngayon naman, ipaparinig ko sa inyo kung gaano kaganda yung tambucho nito. Tara! Okay guys, pakinggan natin kung gaano kaganda ang tunog ng Victorino 250. Tara! Start natin dito. Uy! Grabe naman, ang ganda ng tunog. Bombahin natin ng konti. Grabe, di ba? So yun guys, no? Tunog big bike talaga siya. Okay? So yun lang guys, napakaganda. Nakita nyo na kung gaano kaganda itong Victorino 250i ng FKM. Kaya naman kung kayo naghahanap ng mga classic bike, ayan, pwede to guys. Bagay na bagay to sa mga may hilig sa classic bike dyan, no? At bukod sa maangas yung forma, ang ganda pa ng tunog ng kanyang tambucho. Okay? So yun lang mga true friend, kita kasi ulit tayo sa mga susunod natin content ng mga FKM motorcycles.